mo lang. Pero hindi mo binuksan yung, hindi mo kinuha at ginano yung, hindi ka umarap na ba, at wala ka lang ng officer, di ba merong, meron yung kutsara? O, hindi ko alam ano. Sa mga lalaki siguro, malakas yan. Kung walang apelidor, parang ayaw ko na rin gumawa ng paraan kasi wala namang ng officer. No? Pero may alam ka kung paano buksan. No? Yung iba, kutsara, ano ba bang ginagamit yung pagbukas? Maliban sa opinion. Sinidor, nakakabukas ba? Kung walang kutilyo, Boy Scout kayo, Girl Scout. Ngipin! O yung ano, yung sa kutsara, ay sinidor, yung sa hawakan, kaya yun? O, may nakita ko ganun. O, diba? So, meron kang kaalaman. So, kailangan lang i-practice, no, yung pamamaraan na yan. Hindi lang, so, ay, kasi wala kang pilo. Tutog sana ako. Wala kang pilo. Hindi na lang ako magano. Di ba? Yung gano'n. No, alam mo yung mabuksan, hindi ka gagawa ng paraan. Parang gano'n din ang salita ng Panginoon. Natutunan mo na nga. No? Sabi dito, that's the way it is. Marami sa iba, marami ngayon. God's word is filled with the knowledge to live a blessed life, happy home, may kaalaman na binigay ng Panginoon, a health and prosperity, yet never put into practice. No? Parang gano'n. Marami kayong kaalaman na binigay ng Diyos para magkaroon ng happy home, no? Blessed life, magkaroon ka ng maayos na kalusugan, katagumpayan, prosperity. Hindi naman natin in-apply yung tinuro ng Diyos. Wala rin. Di ba? Kasi ayaw mo masaktan, ayaw mo masakit, ayaw mo masaktan. Kasi ang salita ng Panginoon para magtagumpay, na-hurt ka. Kasi iniisip mo agad, ako talaga tinuturuan sa suraw. Ano talaga niya ako? Ano tawag ito? Sinasadya? Or inaano? Hindi ka talaga magtatagumpay. Kasi nga, yun ang iniisip mo, ngayon tayo nila sinagamit, iigo, di ba? Kung di ko siriyaan yung lalo. Kaya ka, minsan, malay ko mga kapatid, hindi ko alam kung mga isa-isa natin mga maliban kung, siguro kahit naman alam, pag mga pastor nag-pray lang eh. No? Alam nyo, kaya lang tayo na namin, kung alam mo lumalabas sa bibig, hindi nyo sa sarili, no? Kung matatamaan ka, siguro may paraan ng Diyos para isama ka. Amen! Ha? Hindi yan pagkakyan na talagang, sasaktan ka. Di ba? Kaya yan sinasabi na may nais, but not, nag-practice eh. Kasi nagtakot ka, sinasaktan, masaktan ka, o masaktan ang iyong mahal na buhay, masaktan ang iyong mga anak. Kaya ang sinasabi na hindi mo makamit ang prosperity sa buhay mo kung yun ang iniisip mo na kaya mong masaktan. So, na mag-hurt ka ngayon, then after that, makamit natin ang, prosperity sa buhay mo, no? Kaysa yung pasarap pag na ngayon, kabaliktad niyan, sana yung masaktan ka. So, mas hindi naging maayos na nakawinhawa ka na sana, nakaano na, no? Pero mas maganda, dumaan muna tayo, no? Sabi na kasi apply natin ang salita ng Diyos, kung paano tayo magkaroon ng masayang pamumuhay, magkaroon ng masayang pamilya, mga anak, mag-prosper sa trabaho, unahin muna natin i-apply ang salita ng Diyos na kahit masakit. Amen? No? Kahit nahihirapan, okay lang. Kasi pangako ng Panginoon yan. Iba-practice natin palagi yan. Kahit busy tayo, no? May in-assign tayo na gawain ng Panginoon. Minsan, masarap na talaga. Minsan na, masarap na talaga matulog, masarap na yung makinig ka na lang ng may nagbinisani, di ba gano'n? Yung iba ang weekend sa kanilang rest time, di ba? Tapos sabi ko nga kay Brother Gilbert, no? Sabi ko yung iba yung weekend nila, rest time, nagbanding, gano'n. Pero sa akin, yung weekend, yun ang pinakasong, kasi hindi ko ba alam mga kapatid, pag mag-Sunday na, para maging ano na naman ang ipapakain ng mga anak ng Diyos, ano na naman ang aming maibahagi. Alam mo ba ang feeling na yan na parang
sa gawain ng Panginoon. At siya naman, na ibahagi din niya ang salita ng Panginoon. Doon pa lang sa ano niya, doon pa lang sa barko ngayon, may nag-start na pala ng gawain yung kapitan. Kaya madali na sa kanila yun, may nagitara. May mga Christian song na kinanta na kasama niya, nagitara pa. Kumpos na yun yung kapitan ng nakaraan. Yung pagsakay niya, yun ang bumaba. Oh, bakit nabigil yung gawain? Nabigil pala ang gawain ng kapatid. Bakit? Kasi ang kapitan nila, nagdala ng babae. Doon. Kaya, wala kang kapatid. Na mga sayang. Sabi ko, naku, sayang. Kaya ikaw dyan. Magpapabait ka. At saka, talaga. So, glory to God naman mo na meron talagang, kumbaga, sayang yung tayo pag-Christian na ipakita, hindi lang sa umpisa. No? Dapat tuloy-tuloy na ipakita natin ang ating pagiging Kristiyano, mga kapatid. Di ba? Kasi tingnan nyo, sayang yung umpisa nila na gawain. Nasanay yung mga, at tingnan makita nila na yung pag-una o nagganap. Tapos nakita ka kasama. Nako, sino bang mabigyan? Sino kaya mga doon sa ganong sabi ko? Parang din yan, parang ito mag-revive itong ng mga nasama mo na talaga. Kaya, yun. Pinapanalangin, sabi niya. Pinapanalangin, tulungan ka sa panalangin, yung gawain, Kasi halos sila, may mga, na rin sila sa salita ng Diyos, so hindi naman nila, ang buhay mo na lang talaga, magiging example at blessing sa kanila. Yun. So, yung practice it, no? Hindi lang may kailangan tayo hindi in-apply. Yung iba, pagdating daw, lalo na sa mga baguhan, no? Mga young people, ang mga officer pa ang magpa-binyag-binyag daw sa kanila. Sabi nung binyagan! Yung mga, mga halayan. Diba? Kaya, ang mga Christian, mga young people, na may balang na i-practice talaga ang pagiging Christian. No? Kasi kayo ang nagiging hindi ibig sabihin na wala natin sa maligaya, magagawa niyo na lahat. At gusto niyo, nasa iyo din kung makilala kayo kung saan alam niyo kung anong ginagawa niyo. Diba? So dapat, kung ano ating natutunan ng tayo na sa Pilipinas, i-practice natin ito ang buhay na kasama ang Panginoon. Hindi lang yung marami tayong malalaman, inborn Christian, tapos pagdating ng sa trabaho na, wala man lang makitaan ng uso. Dapat, we practice it, like Israel. No? Para matutunan natin, kailangan natin i-apply sa buhay natin. Okay, so, the last one, may Ancopish. Is that your son ordinance in Israel? Jesus said, so kailangan ituro ito para magkaroon. So kung alin may nagkaroon ng kaalaman, i-practice natin ito at ituro. No? I-apply yun. Mabahagi tayo, nag-share, dahil na ginagawa natin kahit saan nagsiting, saan na bansa, nagsisikap ang ating mga kapatiran. Kasi like Israel, kailangan ko lang natin i-practice sa buhay natin and then i-share naman. Kasi kung hindi natin i-share, hindi nila matutunan. Kagaya yung mga nag-invent na ilaw. Sino ba ang nag-invento nating ilaw? Ha? Sino? Chloe? Sino? Ha? Share the light bulb. Sino yun? Oh, tumak dito. Sino yung sa iba? Balik tayo sa Tumak, it is to share the light, yung light bulb. Kung hindi niya binabahagi sa atin, ang kanya na-invento, may ilaw ba kaya tayo? Wala, di ba? Matinig. Yung yung sa telephone, sino? Ako, pinag-aralan. Si Alexander Bell. Kung hindi si Alexander Bell nagturo sa amin about communication sa pamagitan ng phone line, tayo ba may connection sa ating mga mahal sa buhay? Di ba? So, paano natin magagawa kung ating ibabahagi ang ating natutunan? Amen?
tayo kasi kung may natutunan, akin na to. No? Bakit pag sa akin na lang to, para ako lang may kaalaman, no? Pero yung ating mga, ay nakalagay ko pala kayo nasagot. Alam ko ba, pinag-guess ko pa, answer pala. And then, sumunod, si Martin Lawson shares the revelation God gave to me. Sinishare niya, no? Yung din ang kanyang hindi niya pinagkait. No? Kaya sa atin, kung hindi natin tinuturo sa salita ng Diyos, hindi natin binabahagi kung paano tayo mag-success, hindi yun natutunan ng iba, hindi rin niya makabit. So, magpasalamat tayo sa mga nag-invest na ilaw at naliwanag ang ating loob. Amen? Salamat sa nag-invento sa telephone or sa man naging maayos ang communication na kahit malayo sa mga buhay. At sa iba pa na ginamit para tayo nagkaroon ng kaalaman. So, sa kanilang pagbabahagi, natutunan natin. Kaya tayo, kung ano ang ating natutunan sa salita ng Diyos, ibabahagi natin ito sa iba para sila din ay matututo. Amen! No? Ano yung kabutihan ng Panginoon i-share natin? Huwag natin ipagkait sa kanila. No? Grow to know and grow in the Word of God. Hindi lang tayo ay huminto na hanggang doon. Kung atin ang natutunan, lumabas tayo, hindi ibig sabihin na dyan ka na lang. No? Kailangan natin ito, like Isra, tuloy-tuloy na ating i-apply sa buhay. No? At ibahagi sa iba, tuloy-tuloy yun. Hindi ibig sabihin, ay, tapos na ako na-share ng isang tao, tapos na yun. No! Tuloy-tuloy yun, hindi ka hihinto hanggang hindi pa babalik ang Panginoon. Amen! No? Yan ay ating pangako sa Panginoon. So, kailangan makamit natin ang mga pagpapala, no? Sa ating Panginoon, ipagpatuloy natin ang kanyang mga inuutos sa bawat sa atin. No? So, yan ang kamay ng Panginoon na siyang nag-bless, no? Na pinagawa ng mga pinatro ng mga pamamaraan. At siya din ang kamay na nagsaknay. Sa Bisaya pa, nagsaknay. Sa Tagalog, ano ang nagsaknay? Ha? Hindi ko nga rin alam. Bisaya ka, nagsaknay. Ang kamoy. Di ba pag nag-baby tayo, o sinasaknay natin ang baby? Na? Follow? Hindi rin eh. Ha? Yung as ininayo na dito sa kamay natin, kasi tayo sa kamay, na dito sa ating kamay. Ganun ang kamay ng ating Panginoon. Kaya niya tayo saknayin. Or talong. Talong kasi dito eh. Pati talong dito ka lang. Karga! No? Ang kamay ng Panginoon ang nagkarga sa bawat sa atin. No? Na tayo ay patuloy na maging matagumpay sa buhay. Kaya God's precious hand ay importante sa buhay natin. Amen! Sige natin na wala kang pala ng ating buhay na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Salamat sa salita natin, Panginoon. At dahil na lang sa ating communion, mas